binuksan ng COMELEC po yung overvotes na yan. Alam nila kung saan mga certificate of canvas areas itong nangyari na ito. 16.8 million, hindi po biro yan na numero. At tignan kung talaga bang nagkaroon ng ganung overvote at hindi binilang. Dahil nung nakarang halalan nga, kulang 2 million yung overvote. That is the essence of our call, because this is the only time by which we can say that the power of the people is really exercised through the voting process, and we should ensure, COMELEC should ensure that such process should be sacrosanct, and it is the job and bounden duty of the Commission on Elections under the 1987 Constitution that such happens, that the results of the election should be accurate and credible. And since there is a cloud of doubt, it's like a sword of Damocles hanging over the head of the powers that be in the Commission on Elections. There is a cloud of doubt as to its integrity, as to its truthfulness, the results thereof. Then it is incumbent upon the Commission on Elections to arrest this doubt, to erase this doubt, and conduct a manual count, implement the law as it should be implemented. That is our humble and ardent cry and clamor that COMELEC should do it. Any more questions, please? Good afternoon. Anyway, Good afternoon. Malinaw na ho yung panawagan nyo na dun sa manual recount. Sakali hong hindi pagbigyan ng COMELEC yung panawagan at kahilingan nyo, ano hong legal move ang gagawin ng grupo nyo? Nasabi namin kanina, next week, we will file a supplemental petition or appropriate pleading to the Supreme Court, essentially stating the matters that we have stated here, including a call, a mandamus, no? Pareho na i-implement yung Section 31 nga, na mag-conduct ng manual counting, no? I-order yung Commission on Elections to perform its duty under the 1987 Constitution. Kasi nasa batas eh. Hindi po pwede na nasa batas, hindi mo i-implementa. Ang sasabihin nila, since 2010, hindi naman tayo nag-manual counting eh. Nasabi ko na rin, Article 7 of the Civil Code provides that laws are only amended by subsequent laws. And its non-use, non-practice is not an excuse for its non-implementation. Even if there is a custom to the contrary, even if there is a practice to the contrary, it is still the mandate of the COMELEC to implement what should be implemented. And since Section 31 mandates that there should be manual counting, dapat ginawa po nila yun. Okay. Sige po. If I may respectfully add, more than what we can do now, I would like to reiterate my earlier call, yung mga natulungan ng malaking bahagi ni Pangulong Duterte sa kanyang pag-endorso, ganun din ni Vice President Inday Sara Duterte. We should lead a whole-of-nation approach in really overhauling our election system. At nandiyan naman sila sa Senado, at nandiyan sila sa Kongreso, at magbabantay naman ang sambayan ng Pilipino on how they will respond dito sa napakalawak na irregularities at anomalya na nasaksihan nating lahat ngayong 2025 midterm election. Kanya, more than the pending case or petition before the Supreme Court, importante yung mga natulungan ng malaking bahagi ng endorsement ni Pangulong Duterte at ni Vice President Inday Sara Duterte. It's time for them to rise to the occasion at talagang suriin ano ba yung kinakailangan gawin in preparation for the presidential election of 2028. So that we have to really start early para hindi na tayo babalik doon sa vicious cycle na kinulang sa oras, kinulang sa panahon. Let's begin early. Ngayong pagbubukas ng 20th Congress, yung mga senador natin at yung mga kongresista, again, na natulungan ng malaking bahagi
ng pag-endorso ni Pangulong Duterte at ni Vice President Inday Sara Duterte, dapat ang mag-champion ng mga panukala na bumalik na tayo, reinforce the existing laws, and really overhaul the electoral system that we're experiencing now, at bumalik tayo sa manual count at the precinct level, at ang automated na lamang ay yung transmission ng resulta mula sa precinct level papunta sa National Board of Canvassers and the COMELEC authorized servers. Nang sa ganon, matuldukan na natin itong ilang dekada at wag sanang maging henerasyon na problema paulit-ulit tuwing eleksyong matatapos. We are always questioning and in doubt as to the integrity and the credibility, the accuracy of the election that the election conducted. If I may add to what Attorney Torion and Attorney Rodriguez have said about possible legal remedies that would be available in the event na talagang hindi pakikinggan ng COMELEC ito. No? Kasi sasabihin nila, ano na yan, we are now sitting as a National Board of Canvassers, so all we have to do is just ministerially count itong mga certificate of canvass coming from different provinces and cities all over the country, at saka yung mga different election posts abroad and yung mga districts dito sa Metro Manila. Totoo naman yun, tama yun. No? In the same manner, sabi ni Attorney Torion that we are going to file whatever supplemental pleadings with the pending petition we already filed before the Supreme Court, which is also correct. And then Attorney Vic mentioned about the legislative remedies that may be introduced by our allies in Congress and in the Senate, who have been supported by President Duterte and Vice President Sara. But I think there is one other legal remedy that we can explore pursuant to the provision of the Constitution on the right of information on matters of public concern. Because we have the right to know the actual event or the actual information of what transpired in those overvotes. So we are thinking of filing a petition before the COMELEC, not as a National Board of Canvassers, but as a commission. We have to do that kasi meron tayong tinatawag po na exhaustion of administrative remedies. Hindi kami pwedeng dumiretso kagad sa Supreme Court. We cannot also file that in the Senate Electoral Tribunal because we are not filing an election protest. What we can do is file the corresponding petition, which we are going to study very carefully the rules of the COMELEC. Petition for the COMELEC to count these overvotes of 16.8 million. For sure, the COMELEC will deny probably our petition. But our petition will now have the basis to file the necessary petition up to the Supreme Court on a petition for certiorari under Rule 65 of the Rules of Court, which is a special civil action. Dahil hindi naman po ito magiging forum shopping because this will be a new petition, it is a new cause of action, different from the same petition that we earlier filed before the Supreme Court. So we are thinking of that. We are anchoring our cause of action on the right of information of the people on matters of public concern pursuant to the Bill of Rights of the Constitution. So pwede po namin gawin yon, specifically targeted only on the 16.8 million overvotes. Kasi talaga hindi ako naniniwala na ganun karami yung overvotes na yan. Kung ang overvote siguro ay nasa mga 2 million lang, I can say na talaga siguro nagkamali yung 2 million. Pero 16.8 million, ganun karami ang Pilipino na hindi marunong bumoto. At samantalang ginagawa na natin to every 3 years. For the past how many elections already? I think it is statistically improbable that 16.8 million Filipinos ay hindi nila alam ng tamang pagboto sa halalan. So yun po yung mga pwede po natin gawin na isang legal remedy. This is the beauty if you have many brains working together. Another legal remedy which may be offensive, and I hope that the winning senators and the incumbent senators will not be offended, is
to request for a Senate investigation in aid of legislation. Now, I think this was proposed a while ago. I think 7 days ago prior to the election by one of the candidates then for senatorial position. And this is one of the remedies para makita talaga natin, patawag yung mga concerned election officers at saka makita natin kung ano yung mga depekto talaga via a Senate investigation in aid of legislation. Baka marami pa tayong makita doon during the investigation. At saka sana honest to goodness na Senate investigation. Kasi ito ang sa tingin ko lang, in my humble view, ang pinakamabilis at saka pinaka-epektibo na paraan para makita natin yung for example, anong nangyari doon kay Attorney Raul Lambino, bakit nagkaganoon? Na yung kanyang boto hindi na-reflect. May problema ba talaga sa sistema ng Miro yun? O anong nangyari doon sa online voting? Bakit pag boto nila, iba ang lumalabas sa, sa resibo? Kailangan may mga sagot ito. At ang pinakamabilis na sa tingin ko na magkaroon tayo ng sagot dito ay yung Senate investigation. Sana po sa mga senador na iproklama siguro bukas at saka sa mga senador na ngayon ay meron pong hakbang na gawain ito sa pinakamadaling panahon po. Mga sir, kasi marami pong nagre-request ng mga netizens natin ngayon na nanonood na kung pwede daw, i-flash natin yung mismong batas, babasahin natin, and then kung pwedeng pakihimay-himay para mas maintindihan daw po nila. Okay. So Section 31 of Republic Act 9369. Sandali lang, Boss Dada. Subukan lang natin if the technical team can help us. No? Right? Even if it takes time, can you please find a way to copy-paste the pertinent law? Section 31 of 9369. Pero go ahead and read it. Pahabol na lang natin Yes. yung graphics niyan. Yeah, dito sa SMNI ngayon, i-flash natin sa screen. In the Philippines, mandates the manual counting of votes within the automated election system. It requires that during the counting, the chairman or poll clerk and third member of the Board of Election Inspectors read the individual ballots aloud and manually tally the votes in view of watchers and the public. This ensures transparency and verifiability despite the use of vote counting machines or VCMs or automated counting machines or ECM. RA 9369 amended RA 8436 to reinstate manual counting as part of the AES, emphasizing that the manual count should be done simultaneously with the automated tally and be visible to the public. The law does not prohibit the use of machines but makes manual counting mandatory to ensure accuracy and serve as a check against machine errors and fraud. The Commission on Election has discretion to prescribe procedures for automated counting but cannot override the manual counting mandate in Section 31. In practice, this means after ballots are scanned and accounted or counted by machines, the election board must also manually read and tally the ballots, producing a separate manual election return. If discrepancies of at least 2% arise between the manual and automated results for any position, an automated recount is triggered with technical personnel assisting the process. Despite this legal framework, manual counting has not been consistently implemented in recent elections, raising concerns about transparency and trust in the automated system. Calls have been made for COMELEC to fully enforce Section 31 and conduct manual counts alongside machine counts to upload electoral integrity. In summary, Section 31 of RA 9369 mandates manual reading and tallying of ballots during automated elections to ensure transparency, accuracy, and public trust.
serving as a critical safeguard within the automated voting process of the Philippines. Thank you, Boss Dada. Wala namang tanong eh. I think they were just expounding on the provisions of law. So, ayun lang po. Kung meron pa pong ibang tanong, magtanong lang po kayo. Pero as to the request of the followers of SMNI, pwede po natin himayin yan, yung section 31. Kasi, alam niyo po, no, yan ang kuminsan mahirap sa mga batas, kuminsan maraming kulatilya. No? Dahil sa, halimbawa ito, nakalagay sa section 31, which actually amends section 25 of RA 7166, di nakakalito na. Pero ang napakasimple po nito is yung manner of counting votes ang topic dito. Okay? And as far as we know, wala pa namang nagre-repeal or nag-a-amend dito sa section 31. Ang nakalagay dito, no, yung simulan ko lang himayan, ano? In addition to the requirement in the 4th paragraph of section 12 of RA 6646 o POS. Ano po ba yun? That has something to do with poll watchers. Okay. And section 210 of the OEC, Omnibus Election Code. Ano po ba yun? Okay? Yun naman ay may kinalaman sa manner of counting votes na manual. Na may nakalagay pa nga dyan, yung balota, sinastack yan by the 100s, nilalagyan ng rubber band. Nakalagay po yan sa batas. Kahit sabihin po ng iba na outdated, wala po tayong magagawa. Yan po ang nakalagay sa batas. Okay? Nakalagay din, in reading the official ballots during the counting. O doon pa lang, pwede na tayong tumigil doon. Kasi, reading nga eh. In reading, hindi naman sinabi sa computer. Nakalagay, in reading the official ballots during the counting, ang sinabi po, the chairman, the poll clerk, and the third member, okay, shall assume such positions, meaning physical na posisyon, as to provide the watchers and the members of the public as may be conveniently accommodated in the polling place. Okay? Lagyan daw ng lugar an unimpeded view of the ballot being read by the chairman. Binabasa po ng chairman at binabantayan ng poll watcher. Okay, sabi niyo po, request po ito ni Boss Dada ng kanyang mga follower. Hinihimay natin. Okay? Na meron daw poll watcher na binabantayan yung binabasa out loud ng chairman. Okay? Of the election return and the tally board. O di may tally board. No, pasensya na kayo, tumataas ang boses ko kasi napakasimple po eh. May tally board being simultaneously accomplished by the poll clerk and the third member respectively without touching any of these election documents. May malabo po ba? Wala pa naman, no? So far. Okay. The table. O may mesa pa. Meron po bang table sa loob ng computer? Wala po, di ba? Ibig sabihin, physical table shall be cleared of all unnecessary writing paraphernalia. O bakit mayroon ganun? Para wala pong makapag-alter ng balota. Tama naman po, di ba? Again, pasensya na, pero ito yung request eh. Gusto po himayin ng publiko. O last sentence. Any violation of this requirement shall constitute an election offense. Punishable under Section 263 and 264 of the Omnibus Election Code. O tingnan nyo yan kung ano yan. Ibig sabihin, actionable. Di ba? At criminal offense po yan. No? Criminal po. The chairman shall first read the votes for national positions. Okay. Hinamay na po natin, Boss Dada, and to your loyal followers. Hinamay na po natin. Wala pong ambiguity yung batas. It mentions a reading by the chairman. It mentions a tally board by the poll clerk or under the custody of the poll clerk. It mentions poll watchers na sinusubaybayan yung ginagawa ng chairman at ng poll clerk at ng third member. Wala pong malabo dun sa batas. That is why, as by final statement, we are not asking for manual recount. We are asking for manual count as provided by the pertinent laws.
Hindi po kami umahanap ng posisyon. To the responsible media men, pakiulit-ulit po yan. We are open to ridicule. It's okay. That's part of the game. Pero, protektahan nyo hindi kami kundi yung katotohanan man lang. Hindi kami humahanap ng posisyon. We are here in our capacity not as candidates but as lawyers. Okay? Insisting on the enforcement of the law. Okay, may tanong dito. Nag-text. Hi, ask ko lang if they are worried na mabansagan silang sore losers if they push a manual recount. Would they expect na yung manual count could lead to an increase in votes sa Duterte slate? No? Ang nagtanong nito, kapatid, ay si Red Mendoza ng Manila Times. Okay, shoot. Ikaw muna answer, kapatid. Well, kaya ko po inuulit-ulit. Dahil, bagamat maaari may magbansag sa amin na sore loser, that is part of the game. No? Pero we do not want to provide them any basis for such an accusation. Yun lang po. They can call us anything. Karapatan nila yan eh. We, as far as last check, we are still in a democracy which guarantees free speech. So, bansagan nila kami. Pero at least, on record, inuulit-ulit po namin. Ang sore loser po means naghahanap pa rin ng posisyon, naghahabol. Hindi po. Ang sore loser, ibig sabihin po, may pinatatanggal. Hindi rin po kami nagpapatanggal ng kahit sinong nanalo. Kami po, prospective na nga ang hinahanap namin eh. The prospective application. Maraming salamat po, No? Ms. Jens. Na, simulan nyo na yung pagbibilang. Nakalagay naman sa batas. Bilangin nyo na po yung balota, trabaho po ninyo yan. Hindi na natin masasabi na itong ginagawa namin ay dahil natalo kami sa eleksyon or what. Kasi as early as more than a month ago, ito na yung panawagan namin eh. Dahil alam na namin itong depekto ng umiiral sa ating halalan na pag hindi ipinatupad yung sinasaad ng batas, ma-frustrate yung karapatan at kapangyarihan ng ating mamamayan sa demokrasya, itong tinatawag nating right of suffrage. So, sa dami-dami po ng nananawagan sa amin, mananahimik na lang ba kami at i-ignore namin, babaliwalain na lamang ba namin itong panawagan ng milyong-milyong mga supporters at nagsakripisyo sa amin na tingnan naman yung aming sakripisyo sa inyo. Ganon ang panawagan nila eh. Magpunta ka sa lahat ng mga sites na masasabi natin, kahit na kayo na mga vloggers, yun din po ang panawagan po nila. Kaya bilang mga abogado, tinitignan namin ano ba ang legal na pamamaraan para matugunan itong panawagan ng ating milyon-milyong mga kababayan dito sa nangyari sa halalan. Kasi ako nga mismo, biktima po ako nitong depektibong teknolohiya na ginamit. Nakita nyo naman po yun. No? Kaya bilang isang may konting kaalaman sa batas, no? Hindi namin na sinasabi, walang nag-claim sa amin dito. Kaya kung nag-claim kami ng posisyon, election protest yung aming isasampa. Pero hindi po kami isasampa ng election protest. Hindi naman kami humihingi ng suspension of the proclamation of winners na gagawin po yan ng COMELEC bukas. Pagkatapos po nilang ma-canvas, iwan ko kung abutin pa nila yung 100% na canvas. Pero if they have already canvassed so many certificates, pwede sila mag-proclaim pag makikita naman na hindi na mamimiligro, magbabago ang resulta. Ang ginagawa lang po namin dito ay yung tama na implementasyon ng batas at yung karapatan nating malaman ang katotohanan kasi nasa saligang batas natin yan eh. The right of information of matters of public concern at iyon ay dapat po nating alamin ang katotohanan. Kaya yung binabanggit na natin, yung overvotes na lang ang pag-usapan natin, 16.8. Tama po ga. Tama. Buksan ng COMELEC po yung overvotes na yan. Alam nila kung saan mga certificate of canvas areas itong nangyari na ito. 16.8 million, hindi po biro yan na numero. At tignan kung talaga bang nagkaroon ng ganung overvote at hindi binilang. Dahil nung nakarang halalan nga, kulang 2 million yung overvotes eh. Bakit ngayon ang overvotes umaabot ng 16.8 million? At kung bubuksan po ninyo yung website,
ng COMELEC. Tingnan po ninyo yung website ng COMELEC. Yung mga statistics na nilalabas po nila doon sa website at i-compare nyo sa mga certificates of canvas, actual na certificates of canvas galing sa mga iba't ibang mga cities or provinces or districts dito sa Metro Manila, ay hindi magkatugma. Yung mga lumalabas po roon ng mga estatistiko. So, nalilito ang taong bayan. Nakakadagdag ng kalituhan yung nasa COMELEC website as to the number of itong overvotes na dapat yan ay the total number of voters na yung boto nila hindi nabilang. Things like that. So, ito ang pag-aaralan namin tulad ng sinabi ko sa inyo kanina. Medyo masalimuot talaga itong issue na ito. But bilang mga abogado at bilang naging kandidato sa eleksyon na ito, siguro ay obligasyon po namin na may paliwanag ng tama sa ating mga kababayan. At dahil nagsakripisyo naman po sila ng malaki, nakipaglaban po sila sa amin. No? Pusta pa po nila yung kanilang buhay at karangalan dito. Tapos mananahimik na lang pa po kami dahil lumabas na hindi po kami nahalal at hindi nanalo sa eleksyon. Hindi po tayo ganoon. Tulad ng binanggit ko po, well, hindi man po tayo nagwagi sa halalan na ito, pero hindi po tapos ang laban para sa karapatan at para sa bayang Pilipinas at mga mamamayang Pilipino. Last question para sa SMNI. May statement po ang Malacanang na sinasabi nila generally satisfied daw po sila sa naging resulta ng eleksyon. Madami din pong mga kandidato nila na hindi rin po nanalo. Meron po ba sa kanilang kumontak sa inyo para samahan kayo sa laban nyo na ito? Alam nyo, sige, ikaw na lang. Sa kanya, meron daw. Sa akin, honestly, may mga local candidates, no? Na tumawag sa akin, nagpaabot sa akin, pero local issues yun kasi sa kanila. Oo. But, yun din, may mga instances sa local issues na yung registered voters, mas marami yung nakaboto kesa sa mga registered voters. Yan yung mga issue niya na paano nangyayari yun na mas marami yung nakaboto kesa sa registered voters. Ang dami po niyan na mga nangyayaring ganyan. No? So, maraming lumalapit sa akin, pero ako po, ang concentration ko kasi national level yung sa senatorial election, doon kay Pastor Apollo Sikibuloy at sa mga PDP laban. And admittedly, marami po sa kanila na maski nasa administration po, ay gusto sana nilang malaman na anong nangyari. Bakit mas maraming mga, what you call this, locally, maraming botante kesa sa registered voters. No? And